anak, ipagdasal mo na lang ako sa simbahan para magkaroon din ako ng kaligtasan. Hindi mo ganun. Individual po yun. Kaya, thankful ako, natutuwa ako, no? Kasi, alam ko si ate, may dalawang anak dito, yung isa nag-iiar, sentro ni Andrea to eh. Palapakan natin si Lord. Mga anak, nandiyan pa kayo? Hindi ba yun alam ni Gab sa ngayon? Na kung halimbawa pala, yung pagkain na yun na binigay ay may lason, ang unang mamamatay yung nanay. Tama ba? At ang isang pagkain din, bago isubo sa isang anak, ang nanay muna yung titikil kung ito ba mainit bago isubo sa anak. Kaya lahat ng natatamasa ng anak, puro kaginhawaan sa buhay. Kaya lang hindi nila yun alintana kasi wala pa nga silang buwang. Kaya ngayon, ang pag-aaralan po natin kung papaano tayo bilang mga anak magkaroon ng honoring sa ating mga magulang at tayo din ng mga magulang, ano yung pwede natin ituro sa ating mga anak. Amen po ba? Amen. Kasi sa mundong ito, sa mundong ating ginagalawan ngayon, dapat hindi na tayo makisali sa mundo ngayon. Kundi, hindi ibig sabihin na hindi na tayo makikipagsalamuha sa kanila, kundi tayo na nasa Panginoon ang magdadala sa kanila sa ating Diyos. Amen. Para magkaroon tayo ng talagang, alam mo yun, tamang direksyon. Kaya yung pinag-aaralan natin ngayon, ito ay for the future. Na sa pagdating ng ating Panginoon, lahat ng sacrifices natin, lalo bilang mga magulang, iyon yung maiiwan natin sa ating mga anak. Amen. Kasi hindi po habang panahon, nanay at mga anak, hindi po habang panahon magkakasama tayo sa mundong ito. Amen. Ako bilang isang nanay, wala akong ibang tinuturo sa anak ko. Kasabi ko nga, anak, nag-iisa ka lang, wala kang kapatid. Wala akong ibang tinuturo sa iyo, magpakatatag ka sa salita ng Panginoon. Kasi pag dumating ang panahon na wala na kami ng daddy mo, ikaw lang mag-isa. Pero tandaan mo, meron kang Diyos na kasama. Amen. Kaya, dito sa Bible, introduction pa lamang po yun. Dito sa Bible, ano nga ba yung tungkulin ng isang anak, ay ng isang magulang para sa isang anak? Mga anak, nandiyan pa kayo? Hindi ba yun alam ni Gab sa ngayon? Na kung halimbawa pala, yung pagkain na yun na binigay ay may lason, ang unang mamamatay yung nanay. Tama ba? At ang isang pagkain din, bago isubo sa isang anak, ang nanay muna yung titikil kung ito ba mainit bago isubo sa anak. Kaya lahat ng natatamasa ng anak, puro kaginhawaan sa buhay. Kaya lang hindi nila yon alintana kasi wala pa nga silang buwang. Kaya ngayon, ang pag-aaralan po natin kung papaano tayo bilang mga anak magkaroon ng honoring sa ating mga magulang at tayo din ng mga magulang, ano yung pwede natin ituro sa ating mga anak. Amen po ba? Amen. Kasi sa mundong ito, sa mundong ating ginagalawan ngayon, dapat hindi na tayo makisali sa mundo ngayon. Kundi, hindi ibig sabihin na hindi na tayo makikipagsalamuha sa kanila, kundi tayo na nasa Panginoon ang magdadala sa kanila sa ating Diyos. Amen. Para magkaroon tayo ng talagang, alam mo yun, tamang direksyon. Kaya yung pinag-aaralan natin ngayon, ito ay for the future. Na sa pagdating ng ating Panginoon, lahat ng sacrifices natin, lalo bilang mga magulang, iyon yung maiiwan natin sa ating mga anak. Amen. Kasi hindi po habang panahon, nanay at mga anak, hindi po habang panahon magkakasama tayo sa mundong ito. Amen. Ako bilang isang nanay, wala akong ibang tinuturo sa anak ko. Kasabi ko nga, anak, nag-iisa ka lang, wala kang kapatid. Wala akong ibang tinuturo sa iyo, magpakatatag ka sa salita ng Panginoon. Kasi pag dumating ang panahon na wala na kami ng daddy mo, ikaw lang mag-isa. Pero tandaan mo, meron kang Diyos na kasama. Amen.
Introduction pa lamang po yun. Dito sa Bible, ano nga ba yung tungkulin ng isang anak, ay ng isang magulang para sa isang anak? Kung ikaw na magulang ngayon, narinig mo ito ngayon, ito yung aral na ituro mo sa anak mo hanggang sa hindi niya malimutan. Kaya si Gabi, maliit pa lang makita natin, ang nakikita niya. Kaya ang bata, kapag ang nakikita niya pag-worship, iyon ang gagayahin niya. Ngayon, kapag ang bata narinig sa magulang pag-umura, pag-umura din ang gagawin. Amen. Kapag ang nakita ng bata, ang nanay niya marites, iyon din ang gagawin. Pag-unat pa lang ng mata, ibig sabihin mo siyang gagawin, pupunta na rin yan sa kapitbahay. Makikipag-chismisan din. Amen. Kaya tayo pa lang na magulang, makita na kaagad sa atin pagising ng umaga, ay si mama, ano, nag-devotion to. Oh, hiyang-hiya naman yung, hiyang-hiya naman ako sa iya, celebrate ni Andrea to eh. Palapakan natin si Lord. Ito yung the best na regalo na natanggap ng nanay nyo. Regalo nyo sa nanay nyo. Wala yung katumbas na halaga, pero alam ko mamaya may regalo pa yan sila. Bukod sa regalong kaligtasan na yun. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Kaya mga anak, sikapin natin na ang ating pamilya ay maidala natin sa church. Hindi dahil itong church na ito, kundi sa ating Panginoon. Amen. Ito lang po ay pinagtitipunan na kung saan dito tayo napupuri sa Panginoon. At ang sabi ng Diyos, 2 o 3 nagkakatipon, nandito ang ating Panginoon. Nakikita ng Diyos kung sino yung totoong nakikinig. Kasi may resulta yan bukas. Amen. Amen. At sigurado sa linggo may resulta din yan. Kung ikaw na ngayon, sa darating na linggo, may kasama ka na sa pamilya mo. Kung wala pa yung tatay mo, sa linggo kasama mo na yan. Amen. Kung meron mang broken family, ipanalangin mo na magiging buo yung pamilya mo. Amen. Kasi walang imposible sa Panginoon. Amen. Hindi solusyon na wala na yung asawa ko, wala na yung nanay, wala na yung tatay. Hindi solusyon maghanap. Amen. Kundi, ang importante manatili ka, ang pinagsama ng Diyos, hindi pinag-iibalay ng tao. Amen. Kaya walang ibang magiging daan natin para maging matuwid ang ating isipan, salita ng ating Panginoon. And next, verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagkulay-gulayan mo yun araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaka doon.